After nito, may tinatawag ka rin sa bayan ng Bakakay, ano yung mga hakbang na gagawin mo sir? Ano yung susunod na hakbang na gagawin mo sir? Meron tayong dalawang source na project sa Barangay Basol at saka sa Sipitangit. And then magkakaroon ka na yung panibagong tangke sa San Pedro para yung excess na tubig during less less demand hour mapupunta doon sa tangke yung tubig, and then during peak hours bababa naman siya para makonsume. So regarding dito sir, sa inyong kailang mga councilor dito sa bayan ng Bakakay, patungkol sa pagtatap sana doon sa bayan ng Manlilipot para maging dagdag na source niyo dito sa bayan ng Bakakay sir, ano masasabi niyo dito? Hopefully matutuloy siya. Sana magkaroon ng agreement. May ginawa na po ba kayo na makikipag-dialogo sa kay Mayor ng Manlilipot? Initially meron po, pero ngayon ipapalo up din natin ulit para mabuhay siya. So bali sa kaalaman ng ating mga kababayan sir, kailan kayo nakipag-ugnay sa Mayor ng Manlilipot sir? Actually, hindi naman kasi ako yung top management. Nalaman ko na lang kasi may mga hinihingi si GM tungkol dyan. Pero ang nakikipag-usap sa Barangay Manlilipot ay sa municipal na Manlilipot ay GM. Ayun. So, bali sa ngayon sir, ano yung masasabi niyo patungkol dito sa mahinang servisyo natin ngayon o ano ng tubig? Epekto talaga yan siya ng drought ng El Nino. Anyway, bilang intervention, ano yung mga ginagawa natin sir na? ito na po yun, maglalagay po tayo ng panibagong sources at saka tangke. At saka kung kinakailangan, lahat ng NRW, yung mga leak baga, ina-action na agad. Ayun. So, way back sir, nung mga nakaraang problema dito sa Bawag sir, yung pump niyo sir, kumusta po sir yung update nito? Okay naman sila. Meron na kaming dalawang generator na backup. Hindi katulad dati na medyo tumagilid kami, pero ngayon, okay na siya. Ayun. Siguro sir, dalawa na ang backup namin na generator. ayun. Siguro sir, panawagan natin sa mga taga-bayan ng Bakakay sir. Panawagan natin. Pagpapasensyahan naman nila muna ang shortage ng tubig kasi hindi naman lang ang Bakakay lang ang apektado. Actually, halos lahat ng water district ngayon ang problema sa tubig. Epekto ng El Nino. Pero nag-declare na rin naman ang Pag-asa na magtatagulan na by the following days. So ano sir yung mga may ipapangako natin sa mga consumers natin? Hindi naman tayo tumitigil sa paghahanap ng paraan. Hindi tayo tumitigil kasi commitment ng bawat yan. Kasi sa amin talaga nakahata. Thank you. Okay sir, so bali isa pang karagtagan po sir tungkol dito sa mga drainage canal na isa sa mga nagiging apekto nitong mga host natin na dapat sana makipag-coordinate din kayo doon sa mga workers. Katulad ngayon dyan sa may 7-Eleven sir ay malaking hadlang po ito dahil pagka nagkausa ng baha ay maaaring magiging sagabal itong mga hose line na nakakoneksyon doon sa mga gilid na mga koneksyon kang mga line kan sa tuyang water supply. Ano pa yung Itong mga ginagawang mga projects po nitong katulad sa mga drainage canal. So sa mga concern po sir na katulad ngayon lalagyan na ng sisimento niya ulit, yung ilalim marami pang mga nagpaka-usli na mga connection ng water supply. May naka-assign naman dyan na technical team. So paano po ito ngayon sir na nakita ko kanina, tinanong ko yung mga workers doon, magbubuhos na lang daw sila. So paano ito magagawa na paraan? Coordination na lang siguro ng contractor at saka ng bawat kasi technical team, hindi naman kasi pwedeng maghapon na nakatutok sa isang area. Palipat-lipat kasi sila. Ganyan, just in case na nakaschedule na yung contractor na magbubuhos, siguro kung nakita wala ba itong mga coordination before na mag-umpisa sila ng supposed to be meron dapat. Oo. So sa ngayon kasi sir baka pwede nyong ipabisita yun dahil nagbubuhos na ngayon kanina. Ongoing na yan. Ongoing na ngayon. Tapos sabi ko nga doon sa mga workers, wala ba kayong coordination sa bawat? O paano ngayon sir? Okay. So, kasi kung halimbawa mabuhusan kasi yung tubo,
kami rin naman problema kung magkaroon ng leak. Kasi titik-tikin namin yun eh. So anong magiging action ninyo ngayon? Kasalukuyan ngayon na sinisimento na. Hindi ba pwedeng ipa-hold muna natin na i-stop muna para sa kaayusan dun sa mga linya? Titingnan natin sir kung may technical team na naka-assign duman. Kasi palipat-lipat kasi sila. Hindi talaga obra na isang team dito lang tututukan kasi maraming iniikot-ikutan sila. Okay. So ano pong pangalan natin, sir? At ano po ang ating posisyon? Alexander Lumay, Ano po ang ating katungkulan? Leadering Engineering Aid. Engineering Aid. Okay, so maraming salamat sa karagdagang update at para sa kalaman ng lahat, ini po ang sa inyong lingkod, Matang Lawin. Source of water. Yes po, sir. Saan mo ito? Ang challenge po kasi sa paghahanap po ng water source, yung pagbibigyan ng lupa. Kasi usually, pag bumibili kami yan, nahanap kami ng lupa, ang pinagbibili ay napakalaking ita-ita. Whereas, ang gagamitin naman namin ay 200 square meters, pero hindi sila pumapayag. Gusto nila buo. Kaya medyo challenging siya. At at the same time, pag nakahanap ka ng lupa, hindi pa rin tayo sure kung may tubig. Ilalagay ko yan sa georesistivity test para malaman kung may tubig ka at kung gaano karami, sufficient ba siya. Kaya medyo challenging siya. Sir, I don't think na ita-ita na bibilhin mo. Pwede naman siguro sa proper negotiations with the owner of the lot. Pwede siguro hindi na totally, hindi enter into contract na lang. Like what we did sa Tabaco po, may lote kami naman, nagtabi kami na for the benefits of the people of the Tabaqueños. Pero hindi naman binili. Nirentahan lang every 3 years, nag-renew ng contract. So dapat yun din ang gawin nyo. Pwede ka naman pa Sa pag kayo maghahanap na available na pa ang source of water dyan sa Mayton Valley areas, kanina nabanggit mo na nahimik na lang, nahimik siguro because the Bawang doesn't insist doon sa project proposal na ito. At nakita ko po doon sa GAA na sinabi ng DPWH, may available fund na po yan eh. Ilang milyon po yun. Siguro dapat ipalaw nyo lagi yan. Hindi ko po kasi masabi yung sa IDGM. Ang sa akin lang po ay kung ano lang po yung nakakarating ko sa akin. Sila kasi yung nag-uusap to, hindi naman po kasi ako. Ito na rin po kita, since na ikaw ang resource person galing po bawat, na may dapat punta ng DPWH na nandun po yung project niya, available na pang yun kailangan lang umilos din kayo. Hindi magkasakripisyo ang mga kayanos doon sa sabihin nyo, 40% mawala. Isipin mo, nagkaliligo ako doon sa lababo, di makakot ang tubig niya. Yes, sir. Ibabalik ko rin ang idea kung ano po yung recommendation nila. And second thing, sir, dapat di kayo mag-concentrate sa distribution line. Is pag-isipan nyo rin yung storage nyo. Just in case may shortage, yung mag-pick up kayo dun sa kakulangan sa yung sasabi nyo. Oo, may tangki na po tayong ginagawa po, sir. Iyan po yung dito po. So, sa part this year, yung generator, nabili na rin nyo. Yes, sir. Yun lang siguro. So, yun lang, mag-insist kayo doon, habang si Mayor sinumbulante pang Mayor. Kasi baka magbago ang susunod na Mayor, para sa bisip ko ang Babayanos. Kasi, ako lang po nagkasakasa niya, sir. Ipapamahalo ko sa inyo, hindi po ito yan. Usan ko yan. Although medyo mahirap, lalo at ako lang naman ang mag-isa talagang nagkasakasa niya. Pero, uusan ko yan. Pwede po malaman kung ano pong position si po sa bawat? Ako kasi ako mga kaya sa mababa pero ako, engineering detail lang ako. Pero ikaw po, halos na nag-aasikaso sa Kaya project. sa Pedro po, sasabihin natin 80% na accomplishment yan ako. Mr. Sarimo, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Actually, Mr. Sarimo, sir, I remember last, the parents of Milan Bayan, the general manager, let's bring po yung session. Ang problema talaga ng bawat, kanino pang, kan kulang ang supply. So, nag-attend po si General Manager Calleja na magkaigwa, tama po ito, na
magkipagtap ang Bakakay sa Calvayo. Nag-promise siya, pero until now, natatay po nangyari. Hanggang sa presinting niya po, ang Bakakayanos nagsasuffer ng distribution ganito. Kaya siguro, kay Puan siguro, kay Minister Presiding Officer, kasi actually, private ano sila. Pero pag nag-promise sila na dapat gibo, I don't know, Mr. Presiding Officer, another na pinanugat niya, ini generator, ikaw na itong generator. So, siguro, hindi na natin, sir, ang pag-allocate yung mga sources ng mga tubig kasi kay Puan talaga. Pero kung sinabi ni General Manager na itong pinanugat niya na mag-allocate Mayor Sinon kang Manlipo, siguro bastante ang tubig ng mga. Pero dahil ko mahot kung nagat talaga nangyari hindi nga pagkakaidwa kay ang nalibot kasi bawat. Yes sir, actually, ako po dapat ang pinagawa ng program of course na ito. And then, ano nangyari sa BBGM, huwag na lang muna Lex kasi maghanap na lang kami ng ibang tao na gagawa. And then, magmula noon, wala na po ako ng balitaan. So, ayaw ko naman po kasi umulit dahil siyempre ma-open mo ng GM. Kaya, di ba rin sir, bakit kayo po ulit ng GM? Yes, kasi siya mismo ang nagdaw sa mga informasyon na magkipag-taktigis sa Manlipo through sa Barangay Calvayo. Then ang source ng tubig dyan, medyo maray. So, nadat sa pisintingon niya, dahil nangyari so sa iyang proposal, and then siging niya na magkipag-baliba kung project na kahanap kung saan makakuha. Kaya kuha mag-hero. Yung makakayanan sa sakal sa pisintingon niya. Yes sir. I-ano ko lang po sir, i-process ko lang po. Yung dalawang source natin, nasa ano po yung application namin. Medyo marami lang kasi talagang requirement. Alam mo sir, kaya ang kailangan dyan is permit dapat na pag-follow up. Yes sir. Kung ipano ka, siguro ako tang kinakisiyam-siyam ka halas. Pero ang makakayanan Yes, sir. sa sakal ka. Personally, ipapanga. Okay, thank you, thank you sir. Commitment ko yan sir. Sir, sayang ang available funds na na-include naman sa GAA. Yaw na po ang pondo. Ang ulang na lang talaga, mag-insist kayo, kumilos din. Kasi lang naman si Mayor Silon Bulante, pupunta Bakay, kailan kayo, dapat kayo pupunta doon, mag-negotiate. Tapos tingnan niyo ang pondo available sir, nakita ko. Kaya naging inayan ako, sayang din na ma-lesson kayo na kayo ang magpa-profit sa bagay na yan. Sir, since you're here po, what can you say about the water shortage in Baclayon and Igam? Gubat, also. I receive various complaints po kasi na kailangan pa nila gumising ng 4 a.m. para mag-igib po ng tubig. Kasi pag dating daw po ng hapon, wala ng tubig sa Baclayon and sa Igam din po. Yes sir, Medyo kung isipin naman, nakapaglagay kayo ng water source sa San Pedro de Lugo. Pero bakit yung... ang pagkakalam ko sir, itong complaints dito sa barangay na to, nag-umpisa to nung nagkaroon na talaga tayo ng drought. Tinatanong ko pa yung mga maintenance, kung gaano karami ang nabawas, at least 30%. Hindi po, wala pang drought po nangyayari. Na minigkukumplain talaga po na sa Baclayon daw po, di nakakantos ang tubig. Lalo na pag abot ki alas 5 ki hapon. Ay po na rin na magmatata ang 4 a.m. para mag-igib po yung tubig. And personally po, na-experience ko man kasi may man po ako naman na pinsan na pag bigano ko talaga yung tubig, wala na nagbubulos. Kaya po talaga. Kaya nagkaganyanin naman sa Baclayon, puro jetmatic kasi yun na lang na pwede na kuhaan i-source ng tubig. So mga na ipapagalgi water, electric water pump. Sige sir, Sa Baclayon lang, part po ng Baclayon and sa Igam po, may nagreklamo man po na ang tubig talaga.
siguro kayo pumunta na po magdagdag kay another source of water po dito sa mga barangay na yun. Kasi kung isipon ta po, dapat alam mo po ang supply dito sa mga barangay na yun. Kasi nakulaon po ang ano nila, consumers po. Ang igang alone, nakulong baga, nakulaon po ang igang. Ang baklayan, nakulaon man po. Kung makawasin na research yung water po dito sa nag-aagi man sa poblasyon, siguro din naman talaga siya masakat pasiling sa baklayon. Kaya siguro kulang po talaga ang supply ng tubig. Yes, sir. Kaya nga po nagano tayo ng dalawang sources pa. Ganito na lang, sir. Magbibigay po ako sa inyo ng update kung kanino po. Para part of my commitment ba? Opo. Kung kanino ko po i-address. Dito po sa office sa baba. Sa office namin po sa baba. Sige, sir. Sige, sir. Sana sila maging strategic naman po paglagdag ng water source. Ay, Secretary. Mr. Chair, Hello, Vice Councilor Percussion. additional complaint po kayo sa Barangay San Pedro. Maakita kay Alcubig Duman, bakit pwede naman pang hinisisi ka po ko rin kagawin Yes, naman. ma'am. Ang mga ano mo inda, parehas man lang sila nagbabarayo, pero ang ano sa inda may color, maakita ko talagang tubig sa San Pedro. Yes, ma'am. Kung minsan, reaction po ng chlorine po. Yes, ma'am. Kasi ang nature kasi ng tubig, galing sa ground, may manganese at iron. Pag na-dissolve ng chlorine, nagre-react siya. Pero actually, hindi naman siya hazard sa human. Kaso lang, hindi na talaga siya magandang tingnan. Oo. Pangalawa po, ang solution ko namin dyan, yung tangke. Kasi doon pa lang sa tangke, nagsisettle down yung mga solids bago pa siya lalabas. Pero di naman siya hazard. Hindi naman siya hazard, ma'am. Reaction na talaga siya ng chlorine. Okay, Questions? sir, ulitin ko po mag-update po ako. Sige po. Para po ma-monitor din po ng saan ko na yung pangalawin ko. Ayan. Saan ko na yung sorry. Thank you, sir. We're expecting a good feedback po. Yes, sir. Yes, sir. Any more questions? None? Hopefully, sir, kailan balik niyo para ma-update yung kami. Gusto mo, sir? Pupunta ka sa kusang malilipot kay Mayor para ma-update kung lang ipag-coordinate kayo. Sayang din. Sir, sabayin na lang po yun sa report nyo na isa-submit regarding po doon sa update sa with mayor ng Malilipot. Isabayin na lang po. As soon as possible po kayo po. Hopefully magkaroon na ng agreement. Kasi yun din naman talaga. Kasi kami rin nababakan ng customer. Yes po. Kasi kami yung nasa front line. Okay lang yun. Thank you po, sir. No more questions? 5 minutes recess. 15 na. Thank you.